Family is one of the topics that I'm really close to. And so today, let's talk about the relationship between parents and children. So welcome to the first episode of What's Your Advice? And for today's episode, my first guest is no other than my mom. Okay, Ma. So, I asked this question sa IG. Yes. And I asked, bakit mahirap sa mga kabataan na mag-open up sa mga parents? And yung pinaka answer na common sa kanilang lahat is they say because they don't open up because they fear na ma-judge sila, they fear na hindi sila maintindihan, or the parents invalidate their feelings. So, or yung mga iba, they tried to open up to the parents, pero parang ni-reject sila, or parang hindi yun yung reaction na gusto nila. So, what can you say about it? Yung mga youth na medyo... Yeah, yung parents na parang whenever yung isang kabataan or isang anak, they open up, yung parents parang they don't understand or they judge what they feel. Parang siguro kasi sa panahon ngayon, dahil nga parang yung mga kabataan kahit gusto-gusto nilang mag-open sa mga magulang, pero yun nga, sabi kanina doon sa binasa mo o sa nag-send na message sa'yo, it's because natatakot silang mag-judge. Minsan kasi pwedeng ang mga magulang kasi kapag may sinasabi ang mga anak, parang o ano yan, pero o ano yan, tumigil ka ha, sinasabi ko sa'yo, bata ka pa, or ano na naman yung mga naiisip mo. Parang minsan yun lang yung way ng mga parents para to express their love. Pero ang totoo, concern naman talaga ang mga parents. Kaya minsan parang out of their fear, out of their concern, parang nauuna nilang magsabi. Kasi sometimes ang mga parents, lalo na yung mga unang panahon na parents, yung ano na parang they are not trained talaga how to express their love. Ako hindi rin ako ganun ka-open sa nanay ko noon, para kasing natatakot ka din talaga na kukurutin ka niyan. Kukurutin ka niyan pag may sinabi ka na, or kaya sasabihin na ano naman yung mga pinagsasabi mo, matulog ka na nga dyan kung ano-anong iniisip mo. Pero ang totoo, ang mga magulang should be their daughter's best friend, o yun sila talaga, dapat talaga ang best friend ng mga anak nila. So how to open up, ano ba ang tanong? Ano yung dapat yung reaction, or paano dapat mag-a-act yung mga parents kapag nag-open up yung daughter, yung anak? Ako siguro po, ang masasabi ko, kapag nag-open ng mga anak natin sa atin, you take time to listen. Huwag agad magpadala sa emotion. Whatever yung sinasabi nila, maaaring may crush, o maaaring may problema, o maaaring may mga negative feelings. You take time to listen. Whatever it is, ano man yung ginagawa natin, iwanan muna natin. Kung nanonood tayo ng mga telenovela, iwanan muna natin. Kasi pwedeng lumampas na yung opportunity na yon na nagsasabi yung mga anak natin sa atin. So wag po nating baliwalain, kasi pag hindi nila naramdaman na willing tayo to listen to them, maghahanap po sila ng ibang makikinig sa kanila. And that's very dangerous, anak, kasi kapag iba yung pinagsabihan nila, maaaring iba yung maging payo, lalo na kung may problema. Ako, I remember, ikaw noon, sinimulan kita doon sa, anak, siguro mga 10 years old ka or 11. Sabi ko, anak, pagka may crush ka ha, sasabihin mo sa akin. Siyempre, ikaw, nahihiya ka nun dahil, of course, yung sasabi ka sa nanay mo na, ma, may crush ako. Siyempre, siguro iniisip mo nun, ako, baka lumaki mata ko, diba? Parang, baka mapagalitan ako. Pero, ang naalala ko, sinabi ko sa'yo noon na, sabi mo sa akin kung sinong crush mo kapag may crush ka, para dalawa tayong kikiligin, para dalawa. Pero sa loob-loob ko nun, of course, na yung mother nature
teacher ko na talagang humanda ako kung sino ka man na ano. Pero ang gusto ko lang kasi malaman ko ano yung feelings mo, ano malaman ko kung ano yung nasa loob mo, malaman ko kung anong nangyayari sa utak mo, sa puso mo, and then that's the start siguro na naging mag-friend tayo. Yes. And meron din isa dito na sabi niya na sa question ko na why is it hard to open up? Sabi niya kasi not all parents can be your friend. Sometimes that's what a child is looking for, someone they can go to, open up to without hearing any judgment or any sermon. Just someone who will listen to them and trust that their child will make the right decision knowing that they are raised well. And yung fact na pinapamukha daw minsan ng mga magulang sa anak na magulang kami, anak ka lang, kaya sumunod ka. So, is it possible ba for a parent to be their child's friend? Dapat talaga, oo, posible po talaga na maging magkaibigan ang isang anak at ang nanay o ang tatay, pero dahil nga minsan nami-misunderstood, maaaring miscommunication on the part of parents sa anak o yung anak. Siguro minsan nauunahan kasi nang nai-intimidate yung anak or parang natatakot sila, pero minsan din sa mga magulang maaaring hindi kasi naman lahat pare-pareho, pero I should say na ang mga magulang, they love their kids, kaya lang siguro talaga lang na minsan nauunahan lang din mismo ang mga magulang ng ano yan, parang yung takot nila, pero deep inside their hearts, mahal naman talaga ang mga anak at gusto rin naman talaga nila na maging best friend. Kaya lang siguro yung how to be your child's best friend is, ang masasabi ko lang po sa mga magulang you just take time to listen. Huwag mo na magpadala sa emotion, whatever emotions that you have, itago muna, hayaan nyo munang mag-open, and then kapag ka nakapag-open na, at saka natin tignan paano ba natin kakapain yung puso ng mga anak. Amen. Tsaka I think because sometimes yung mga children and yung mga magulang, they think that there's a line in between them na hindi pwede lang pasan, parang hindi pwede, you cannot go to the other side ng parents kasi parent lang siya. But Parents I think, siya kasi. yeah, I think na especially during pandemic ngayon na yung mga parents yung mas namin we're more with our parents at home, so I think na yung mga parents din, they can be yung friends ng mga anak because siguro yung mga iba, they don't think na pwede pagsabihan din pala yung mga magulang about what you say to your friends, which is actually I remember na sabi niyo po sa akin na there are things na the friends can tell me, but there are things that only parents can tell you, which is sometimes yung nga parang we think na yung mga best advices ay yung mga sa mga friends, which is true naman, they give best advices yung mga ate at kuya, pero iba rin kapag yung parents. And I think in order sa isang magulang to give advices sa isang anak, they have to have a relationship, ano. And then someone said, sabi dito yung isa doon, sabi niya someone said because the parents hindi tinuro sa person na ito how to be close, because since bata pa or maliit siya, hindi na establish yung closeness or yung trust to open up. So to those na let's say mga 20s pa lang, yung hindi na sila teenager above, how can the parent establish the trust even though yung bata walang parang hindi sila close, pero ano na siya 20 above na siya. Okay. Actually doon sa kanina nabanggit mo doon sa especially this pandemic, talagang this is the best time actually para i-cultivate yung relationship ng parents at saka ng kanilang mga anak, or yung mother as a daughter or yung father to their children, kasi ito yung time na
nasa bahay lang kayo. Of course, merong mga social media na pwedeng umagaw sa relasyon nila. Pero I think it's just, you know, yung mag-exert lang ng effort si nanay, si tatay, o yung mga anak. And maaaring siguro noon hindi sila malapit. Pero Yung pag ito 20s pag 20s above na, so ito nga yung best time kasi hindi ka na bata na hindi mo na naiintindihan kung ano ang gusto mo at ayaw mo. And I believe lahat naman ng mga anak gusto nila meron silang best friend, and you know the best friend that you can have is your parents. Katulad ng sabi mo nga kanina, anak, pwedeng meron tayong mga kaibigan, may mga beshi wap tayo dyan, may mga besties tayo, pero pwede silang sa mga times na may mga problems, ano, pwede sila magbigay ng mga advices. But I believe that the best advice that a child can have is the advice of their parents. Why? Siyempre, walang magulang na mag-a-advise ng mali sa anak. Walang magulang na magugusto na maligaw na landas ang anak nila or ano. So, parents knows best, especially the mothers. We know what is best for us. So, kung ikaw po ay isang magulang na nakikinig ngayon, maaaring ang hindi na-establish yung relationship nyo ng inyong mga anak noon, then we can start naman now. Amen. Huwag na nating antahin na magtagal pa kasi pwede namang magsimula uli ng panibago. Kung in the past hindi kayo close to them, hindi naman huli pa ang lahat para mag-start now. Ngayon, kung ikaw naman ay kabataan, hindi rin masama at this is the best time to start na magkaroon ka ng best friend, and the best friend that you can have is your parents. Sa mga teens naman, kung yung mga magulang na meron pang teens sa bahay, di ba? Teens are yung age talaga na they explore, they explore their friends, they explore yung mga circumstances nila. Sa isang magulang that they have teens, so parang fresh pa, pwede pang i-mold Yes. yung relationship. When sa atin dalawa, when was the time that you felt that I was confident na to open up? Siguro no mga times na mga 13, 14 years old ka kasi I accepted you for who you are. I accepted na may crush ka na, I accepted na may mga ayaw ka na. I remember noon na mayroon kang mga damit na gusto ko isuot mo kasi parang feeling ko cute ka doon, pero hindi na pala cute sa'yo yun. Parang ay baduy na pala ito sa kanya. Pero minsan kasi ang mali naming mga or kaming mga parents kasi feeling namin ito yung tama na isuot mo, ito yung maganda sa iyo, pero nakakalimutan namin na hindi na kayo bata kasi Parang meron din kami mga gusto. may mga gusto din kayo. Ang kailangan lang talaga guidance, as long as hindi naman nagsusuot ng talagang mga hindi karapat dapat, okay lang. Of course, the best is yung guidance pa din. So, last two, sabi dito, isa sa mga kabataan, sabi dito na mahirap kasi yung ibang magulang came from a very different era, very different family, and very different mindset. Ibang-iba sa kanila yung generation natin. Hindi nila maintindihan minsan, lalo na pag malaki agwat natin sa parents natin. The word mental health is non-existing in their vocabulary. Hindi nila alam ang influensya ng social media sa buhay natin, at hindi nila alam anong meron sa generation natin kasi hindi naman nila naranasan ng kabataan nila. That's why when we open up or when we talk about our mental health, naartehan sila. Or siguro some say, yung siguro mga ibang nanay, they say, itulog mo na lang yan, okay lang yan, basta kumain ka lang and all. Pero yung mental health is very important, lalo na ngayon because kami mga kabataan, we're always on our social media, ganun. So ano masasabi mo sa mga parents na hindi nila maintindihan masyado yung influence ng social media or malaki yung agwat? Tayo ba ilang years Ilang years ba agwat natin? You are 20, magto 24 and I am 56. Almost 32. 32. Tama ba? 32. Yeah, 32 yeah, years. 32 years. So pag titignan natin, ang laki-laki din ng agwat. Pero
what I do, because gusto kong maabot yung anak ko, then I try to know ano ba yung mga pinapanood niya, ano ba yung mga gusto niya, and yung sa social media, of course hindi ka rin naman ano noon dati sa mga social media, pero I try to adapt doon sa surroundings na meron ka, kasi ako yung kailangan ko kasi talagang magtagpo tayo ng ano, yung eye to eye. So ang ginawa ko, nag-adjust ako. Now sa mga anak naman po na syempre yung mga iba-iba, kasi syempre baka yung mga nanay nyo marami na silang trabaho, marami silang ginagawa sa bahay, they don't have time para sa social media, or hindi sila marunong, turuan ninyo. Kasi minsan yung mga anak hindi mo naman alam, minsan yung mga anak walang tiyagang magturo kasi sa mga nanay, diba? Paano ba ginagawa ito? Ano bang ano? Hindi naman namin alam. Noon, kahit ako, hindi ko alam, paano ba ito pinipindot? Ano ba ang ano? So, turuan nyo din kami. So, dapat ano reaction ng mga magulang when a child open up about their mental health, kunwari napapagod mentally, kasi especially now, mostly they are studying online. So, ano dapat yung reaction ng magulang? Kasi syempre, masakit din sa amin when yung parents namin sabihin na, ay, ang arte naman, ang dramatic mo naman, yung wala lang yan. Pero actually, it is something very important to us. So, syempre, parang na-invalidate na yung feelings namin. Ano ba dapat yung reaction ng magulang? How can a parent really understand their child, especially now? Oo, sa mga magulang po na nakikinig po at nanonood po sa atin ngayon, we are in a crucial time. Ito po yung time talaga na kailangan nating makinig sa kanila, kasi sa panahon ngayon na ang dami-daming nangyayari sa mundo, and nakakulong lang talaga sila diyan sa social media. Kumbaga, yaan na lang talaga yung sometimes yung major part of their lives talagang diyan na sila nakatutok. So kapag yung mga hindi na mga healthy yung kanilang napapanood, it could be na maging way para magkaroon sila ng depression, magkaroon sila ng discouragement. So in order for us to avoid that, ang gawin po natin kapag nag-open up ang mga anak natin, upuan natin, as I said kanina, anak, diba, ikaw kapag may problema ka, alam ko, kapag tahimik ka, kapag ano, and then I ask you, nak, ano ang problema? I know, meron kang pinagdadaanan, what's that? And whatever I am doing, talagang iiwanan ko yun, kasi gusto ko maging maayos ka, kasi kapag merong hindi magandang nangyari, ako rin yung as a parent, ako yung unang-unang masasaktan. So tayo pong mga magulang, we love our children very much. Hindi po ba kaya upuan natin and listen to them? Okay. So ma'am, my last question now is, what's your advice to moms struggling to be close with their daughters? Kung kunwari, if you have to sum up everything and you have to give an advice sa mga moms especially na to be close with their daughters now na nabasa ko yung mga some problems ng mga kabataan, why it's hard to open up. If you have to talk to moms right now and you have to give an advice to them that they're struggling to be close with their daughters, kasi do believe naman na every daughter wants to be close with their mom, whether they admit it or not. Ganon din, kasi iba pa rin. So what's your advice to them? Ang advice ko po siguro learn to adjust sa kanilang mga moods, learn to adjust sa kanilang mga attitudes, sa kanilang mga behaviors, kasi siyempre po as parents, o lalo tayo mga nanay, tayo talaga yung aabot sa kanila, tayo talaga yung mag-a-adjust sa kanila. Hindi po ganun kadali, hindi naman agad kadali na it's over the years. It takes time. No, but it takes time, pero kailangan simulan po natin ngayon, kasi as I've said, pagka hindi sila nakatagpo ng best friend sa loob ng bahay nila, maghahanap po sila ng kaibigan sa labas, maghahanap sila ng comfort sa labas, maghahanap po sila ng yung magka-counsel sila sa labas. Ang nakakatakot po noon kapag hindi tama po yung mga naging kasama, kaibigan nila, hindi po ba? Kaya of course we have to pray for them. Unang-una syempre unay manalangin sa Lord talaga,
So, yun po, let's pray to the Lord, and then i-ano natin na mag-adjust tayo para sa kanila. Ikaw anak, may tanong ako sa iyo, paano ba bakit ka ganun ka-open sa akin? I think because you made me feel na I was secure, na yung nga na whatever I was feeling, it was okay. It wasn't abnormal, kumbaga, kasi yung nga, hindi ako natakot because you made me feel that you understood my situation as a teenager back then. So sabi ko, so parang naging kaibigan na rin kita because yung mga, di ba, yung mga kaibigan, they don't judge, they kilig with you, they cry with you. Yeah. And when, I make kilig with you. And when I saw na ganun ka rin sa akin, so I said, okay, I can trust my mom to tell my deepest secrets kasi you won't judge me. Instead, you will help me try understand even more why I felt that way. So I think that's it for today, mom. Thank you everyone for watching. I hope you've been encouraged by our story, and disclaimer, we don't have a perfect relationship. We just want to share our experiences and what we've learned over the years. So thank you everyone, and God bless you. Amen. God bless po.